So yun po mga kabiyaya, mga ka-Davercads, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Hindi na ako nag-gel, hindi na ako nagayos, gilamos lang ako, wala nang ligo. No, rektahan na. At eto na nga ang pinaka-breaking news ngayong umaga. Nanggigigil ako. Eto na nga no mga ka-Davercads at eto na yung pinaka-aantay ng lahat. Ang pagbabalik ng titulong Itbulaga sa Tito, Vic, and Joey. At may mga papanoorin tayo. Ang dami natin re-reactionan. Unang-una ho ay sa 1PH ay binalita na nga nila na TBJ is win na nga. At mismong TBJ page na po ang nag-post na 1,100 tuwa, buong bansa, buong mundo, Itbulaga. At meron pang post dito na shinare mismo ni Attorney Buko. Ibig sabihin, legit na legit po ito, no? Marami. No? Ang dami po, no? Ang dami. So, eto, dito muna tayo sa Abante News. Ayun nga pala, mga kabiyaya, please subscribe and share sa aking video. Ayun, no? So, hindi ko alam, sobrang happy ako ngayon. Ano kayang naiisip ng kabila ngayon? No? Ano kayang mekos ang meron sa kanila ngayon? Ba't parang Okay, muna tayo dito, Abante News. Yan. Hi. Oo, dito tayo. Yan, wait lang ha. Medyo mabagal ang ating internet. Eto na. Screen recorder natin. Makikita nyo dyan si screen. Tape INC. Di pa natanggap. Kopya ng desisyon sa pagkatalo sa IPO case. Anak ng weteng ng lending naman yan, no? Kalat na nga sa social media, tapos di nyo pa nakikita. Anak ng chick naman. Sabihin nyo lang, dapat ang title dito, Tape INC, hindi matanggap ang pagkatalo. Dapat ganun dapat. Oo, dapat ganun yung title. So dito, yan, basahin natin. Kahapon ay may kumakalat ang balitang panalo sina Tito Soto, Vic Soto, Joey De Leon sa trademark cancellation case nila laban sa Tape INC na production ng Itbulaga noon time show ni Isko Moreno, Paulo Contis. Wala akong pakialam doon. Paulo Contis na napapanood sa GMA 7. Sina Isko Paulo lang. Sina Isko Paulo ang dalawang sa mga pumalit sa TBJ Legit Davercads bilang host ng EB nang mag-resign ng mga ito sa Tape INC kasalukuyan napapanood ang TBJ Legit Davercads sa EAT sa TBJ. Kaagad naming tinawagan si Attorney Maggie Abraham Garduque, ang legal counsel, spokesperson ng Tape INC para kunan ng payag kaugnay ng kanilang pagkatalo. Say ni Attorney Maggie, yes, I read this news. Tape hardling lower for IPO case. Attorney Xiao has not received a copy of the decision yet, but if this is true under the rules, Tape can appeal this decision to the director of the PLA of IPO if still unsatisfied. Well, bubulol ako dun with the decision of the director, then can still appeal to it to the Director General of IPO. Tape will avail of
all legal counsel. Bahala na kayo dyan. So dito naman tayo mapunta. Kay sino ba to? Wait lang. Hanapin natin dito. Ito yung pinakamaganda rito. Doon kasi doon parang pala, parang mag-a-appeal ata ang tape INC ulit. Appeal lang kayo ng appeal. Hindi naman kayo mananalo. So ito pa, no? So yung post ni Ito Ang True ng isa rin sa mga kasama naming Defender Pro page ay i-share po ito ni Attorney Buko de la Cruz. Itong nilabas ng News 5 na pagkatanggal nga ng registration sa ipo ng Tape INC doon sa trademark, no? So yan, legit na legit, hindi po ito fake. Okay, dito naman ho tayo mapunta. No? Mapunta. Tigas. Natutuwa ako na hindi malaman. So dito tayo sa Tito Vic and Joey. No? So ayan. 4 hours ago, kahapon to, ito yung video na to. Bali ginawa ko to gabi, no? So ito, no? 1,000 1 tuwa. Buong bansa, buong mundo, Itbulaga. So ngayon, ito na talaga, wala nang atrasan ho ito. Talagang tuloy-tuloy na po ito at hindi na kahit anong apila ng Tape INC na kahit ubusin na nila siguro yung kayamanan nila dyan sa kakaapila na yan. Ay hindi na ho ito mababawi. So makikita natin yung mga yung mga tawag dito, yung mga comment ng mga Dabarkads, puro congratulations. At talagang pinagpiestahan, no? Yan, makikita nyo dyan si screen, mga ka-Dabarkads, So dito naman tayo sa kabila. Dito kay tawag dito, ito. Yung sinasabi ng Kapuso Alliance. Oo, mga nagwawala ho sila ngayon. Oo, nagwawala sila. Ito pa yung sinabi ni Attorney Maggie. Ang cancellation of trademark registration of Itbulaga and EB from Tape INC. We had not received. Wala daw silang na-receive. Wala daw na-receive si Attorney Maggie. Ang sakit nun, no? Dalawa kayo na magkabilang panig na nag-aagawan ng trademark tapos kayo hindi kayo pinasahan. No? Ang sakit nung ganon, no? Sakit sa feeling ng ganon. Dalawa kayo yung nandun sa pinag-aagawan na trademark tapos dun lang sa isa pinasa. It's so hurt. It's so hurt, no, Attorney Maggie? So yun na nga mga kabiyaya. Heto, alam nyo, talagang sobra kami natutuwa dito sa mga na to. So syempre, puntahan natin yung report po ng news 1PH po, no? 1PH. Para panoorin at pakinggan ng kanilang report pamatungkol ho dito sa sa tawag dito sa nangyaring trademark, ha. So play again. Okay, pasan lang natin yung volume. Okay, eto na po. Masyado atang malayo pero okay lang yan. Tito Vic and Joey win their trademark battle against Tape Incorporated. They indeed own their Itbulaga brand. The Intellectual Property Office of the Philippines ruled that TVJ coined the name Itbulaga. Yeah. This means they have absolute and exclusive right to register this title. Yeah. Tape vows to appeal the decision favoring TVJ in all available legal forums. Yeah. In August, the office granted Tape's request for renewal of the trademark Itbulaga and its logo for 10 years. Yeah. Tingnan mo pangasar ng tingnan mo pangasar ng news, One News, tingnan niya, sabi niya dito sa
Sabi nila dito sa TVJ wins trademark battle versus Tape INC. So ano pa ba ang kailangang diskusyonan at ano pa ba yung sinasabi nila na mag-a-appeal po itong Tape INC. So anong sinasabi nila, mag-a-appeal sila na kesyo ito na ba to? Wala pala to. Etong Tape INC po daw ay mag-a-appeal pa. Aba. Oo, mag-ano pa daw sila, yung tipong lalaban pa. Ay, yung tipong labang ka lang labang kahit alam mong talo ka naman talaga simula nung una pa. Ay, nako mga kadabarkad. Sobra ko kaming natutuwa ngayon dahil sa likod ho ng mga nangyari na issue mapatungkol sa Tito Vic and Joey versus Salusus ng Tape INC, ginamit ho namin yung mga channel ho namin nila Chris Ulo, Jake Magnus, Tita Messi, Real Talk Chicago, si Spencer, yan, marami pa diyang iba, sila Ders TV, marami pa kami. Ginamit namin yung channel namin para gawing pang-suporta sa Tito Vic and Joey dahil alam namin kung gaano kasakit na bigla na lang kunin sa'yo yung pinaghirapan mo sa loob or almost 44 years. Doon namin pinakita yung suporta, doon namin pinakita na hindi lang sila nag-iisa, na nandito kami ng mga legit Dabarkads para sumuporta sa kanila. Hindi lang to per revenue, hindi usapan dito yung sahod sa YouTube. Although sumasahod kami, nandun tayo sa point. Pero yung ginagawa ho namin dito hindi talaga naging biro, lalo na sa TVJ Defender. Dahil ultimong kami, pinagbabantaan kami noon, hindi namin kilala kung sino yung mga yon. Hindi namin sila kilala. Pero maraming mga nananakot sa amin na kesyo parang tumigil na kami sa pagre-react, sa pagtatanggol sa Tito Vic and Joey sa kadahilanan nga po na mabigat-bigat ang aming kakalabanin, mabigat yung mga tao na aming babanggain. Pero nagpatuloy pa rin po kami, tuloy-tuloy. Hindi namin pinansin, hindi kami natakot na kahit na alam naman namin na kayang-kaya talaga nilang gawin yun dahil napaka maimpluwensya, napakayayaman, talagang makapangyarihan ng mga tao sila, yung mga andito sa issue na to, Pero hindi kami nagpatinag doon, nagtuloy-tuloy kami dahil alam din namin at nararamdaman na din namin yung suporta nyo ng mga supporters, mga legit supporters ng TVJ. Kung ano yung binibigay nyo na suporta sa Tito Vic and Joey, ay ganun din yung suporta na ibinibigay nyo sa amin ng mga TVJ Defender. Kaya talagang alam nyo yun, tipong dumating sa punto na natakot ako. Syempre, hindi para sa akin, para sa pamilya ko syempre. Pero nanaig pa rin yung tapang na dahil ang kasabihan namin dito ng mga TVJ Defender ay yung pinaglalaban naman natin nasa tama. Hindi naman natin pinaglalaban yung mali. Kaya kahit anong mangyari, tuloy-tuloy natin to. Darating din sa punto or sa tamang panahon na makakamit natin yung inaasam-asam natin na tagumpay at inaasam-asam natin na mabigyan ng hustisya yung pag-angkin ng ibang tao sa pinaghirapan ng Tito Vic and Joey, diba? So ngayon sobra kami natutuwa at sobra kaming talagang halos kulang na nga lang, magpa-party na nga lang kami. Pero hindi namin magawa yun. Isang pulubing vlogger lang po kami, Hindi kami katulad ng mga vlogger nila na ubod ng ngayaman at mga nakakutsi pa. Wala kaming kutsi. Pagmamahal meron pero kutsi wala. Utak meron pero yaman wala. Oo, yan ang may pagmamalaki namin dito. Tsaka higit sa lahat, ang pinaglalaban namin is nasa tama. Sila mayaman, di kutsi nga.
Pero wala, nga din. Pinaglalaban nila, puro pagkakamali. No? So sobra talaga kami, grabe, sobrang saya ko, sobrang saya namin lahat ng legit Dabbercats hanggang sa tinadtad na kami ng mga chat, ng mga followers, ng mga walang humpay na sumusuporta sa atin dyan, no? At dito rin namin nalaman kung sino ba talaga, may mga nangyari kasi talagang mga issue din, no? Loob at labas. Yung sinasabi kong labas kasi Tito Vic and Joey yun. Sa loob para sa amin, may mga nakita din kami ng mga nagpanggap. No, may mga totoong nangyari to. May mga nagpanggap na supporters ng mga Tape INC na halos na nakapasok na sa GC namin. Tapos ang gagawin pa ay buti ka mo ito ay naagapan ho namin, no. Bali gagawin na ay parang magi-sponsor sa mga TBJ Defender. Magi-sponsor sa mga TBJ Defender tapos parang ang gagawin, parang babawiin niya para makasuhan daw kami. Ayun yung mga iniwasan namin dito na sabi ko, kailangan din talaga natin is doble ingat. Dahil iba maglaro at iba ang mga kalaban natin, hindi natin mga kilala yung iba. Minsan nagpapanggap na yun nga, katulad nga yung kinukwento ko na nagpanggap na TBJ supporters gustong tumulong din sa amin kasi hindi naman din kami mga mayayamang vlogger, kaso iba pala yung intention, gusto kaming tarantaduhin. Kaso hindi niya natuloy, mayaman siya, mautak ako. Iba kasi yun dapat pag mayaman ka at mautak ka din. Oo. O ba may magsabi dyan, paano naging mayaman yung hindi mautak? Iba kasi yung utak niya sa utak ko Yan, naunahan ko na siya. Imbis na salubungin namin, inilihis namin, iniligaw pa. Ayun, hindi na makabalik Ay, nako talaga. So ngayon nga, ito nga, yung tawag dito, yung vlogger ng kabila, ay parang parang mga nagrereklamo. Ito po, pakinggan natin tong report po ng GMA report ng GMA po. Tingnan nyo kung gaano kabayas yan. Pakinggan nyo ni Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon matapos daw nilang mapatunayan kung paano nabuo ang pangalan ng programa. Sabi ng Legal Counsel ng Tape Incorporated, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng desisyon. Magkaganon man, sa ilalim daw ng regulasyon, pwede pa rin nilang itong iapila. Pwede pa rin nila itong iapila. So nga, ang plano nga daw ng Tape INC ay mag-aapila pa. No? Tama na. Pinapagod nyo lang yung sarili. Wala na nga Alam nyo. Ay na. Ilang beses ko na pinaliwanag sa inyo. Diba? Ilang beses ko na pinaliwanag sa inyo. Paano magiging sa inyo ang Itbulaga? Wala pa yung Tape INC niya. May Itbulaga na. Paano ba? Paano nyo ba ma-explain kasi yun? Kahit yung Ipo, hirap na mag-isip Tingnan nyo, hindi nga kayo pinadalhan nung post nila. Yung statement nila, yung decision nila. Guri nyo, kayo ang nagpa-register ng trademark na Itbulaga. Pero anong nangyari? Ba't hindi kayo sinendan? Ewan ko lang, baka nagsisinungaling lang din kayo. Ay, naku po. Ito ba, tutuloy natin. Gawin daw nila ang lahat ng legal na aksyon para mabaliktad ang desisyon. Para mabaliktad ang desisyon. Doon pa lang, nilaglag na sila ng GMA. Pero iba sasabi mo para mabaliktad ang desisyon. So, meaning, talagang gusto nyo lang ibaliktad yung desisyon. Gusto nyo lang mabaliktad yung nangyari. Na gusto nyo, kayo yung manalo, kayo ang magmayari ng trademark na Itbulaga at para lang para mabaliktad, para lang masabi nyo na kayo kahit hindi naman kayo. Pero yun nyo 1979 na itatag ang Itbulaga o hindi pa nga yun Sa tutusin, may baka nga 1975 pa nga ito kasi hindi lang masyadong, hindi lang ata na i-video, no? Yun nga lang, no? Pagdating ng 1982 ba? Tsaka sila na ipasok sa Tape INC, di ba? Tama ako mga Dabbercats. Comment nyo nga dyan.
Makakalimutin ako eh. At doon, so iisipin nyo 1979 na itatag, 1982, pumasok ang Itbulaga sa Tape INC. So paano nangyari? Paano na si Senior Halusos ang gumawa ng Itbulaga? Ano yun? Nag-teleport? Nag-travel? Nag-time travel? Ay, naku po. Hanap tayo dito ng mga video. Hanap tayo dito ng video. Dito tayo kay tingnan natin. Saan na? Grabe. Nga pala, ito pala Congrats pa rin po kay kay Tito Soto. Yan. Hindi ko lang ito nakita eh. Congrats Tito Sen. All the Dabarkads are so proud of you. SMB? Ewan ko ano tong napanalunan ni Tito Soto, pero congrats Tito Sen. So ito na yung pahayag ni Ito na yung pahayag ni Attorney Buko. Pakinggan natin tong pahayag ni Attorney Buko po sa kanyang makikita nyo dyan sa screen. Tunay na maligaya ang Pasko, MJ. Kasi sinabi ngayon ng adjudicator ng IPO, ng Bureau of Legal Affairs, na ang tunay na may-ari ng markang Itbulaga ay ang Tito Vic and Joey. Kaya kinansila ng IPO yung trademark registration ng tape para sa pinag-aawayang mark o yung title na Itbulaga. So panalo ang Dabarkads sa araw na ito. Ibig sabihin nito, hindi na pwede gamitin ba ng tape ang Itbulaga sa kahit anong merchandise, show, yun po ba yun? Kung susundin mo yung buod ng nilalaman ng desisyon, sinasabi na originator o ang gumawa nito ay ang TVJ. Tama. So, dapat hindi na nila gamitin. Tama. Pero dahil may proseso pa ng apila, maaari sabihin nila na habang ito'y naka-apila, gagamitin pa rin nila. Bagamat meron ng finding o sinasabi ng IPO na ang totoong gumawa nito ay ang Tito Vic and Joey. Yan, rinig nyo Nakasaad sa IPO na hindi na dapat gamitin kung susundin daw ito ng tape. Kung susundin daw ito ng Tape INC, na dapat wag nang gamitin ng fake bulaga or ng Tape INC yung titulong Itbulaga. Kung susundin. Pero kapag hindi sinunod, sila may kasalanan nun, hindi tayo. Diba? Sila may kasalanan nun, mga Kadabarkads, hindi tayo. Kung matigasan lang ng mukha, matigas talaga mukha nila dun. Paano ako nasabing ganon? Biruin mo, tumatakbo pa yung kaso, gamit-gamit na nila. Ang Tito Vic and Joey, ang Dabarkads, nakita nyo ba na ginamit nila ang titulong Itbulaga? Hindi, di ba? Kasi nire-respeto nila yung magiging desisyon ng kasong ito. Ganon ka professional po ang Tito Vic and Joey, pero yung Tape INC, nakita nyo ba naging professional? Na kahit hindi naman sila yung gumawa, kung makapanglandakan sila, akala nila sila talaga yung nagpakahirap niyan. May pakaso-kaso pala pag sinasabihan silang fake bulaga. Akala mo sino mga manako, kasuhan ko yun, natawag nyo kami fake bulaga. Hindi kasuhan nyo muna yung manager ni Paulo Contis na si Lolit Solis. Bago nyo kami kasuhan nyo muna si Lolit Solis, yan nagpauso nun. Hindi kami. Ay, naku, tapos na. Laban na yung kanakiyona, tapos na. Okay na. Ngayon, marami nagtatanong, ano na ang mangyayari bukas? Ano na ba ang magiging title ng Tito Vic and Joey? So, syempre, upload ko to alas 7 ng umaga. At mag-aabang pa tayo ng ilang oras bago mag 11:30 at mag-start ang EAT ng Tito Vic and Joey sa TV5. So, hindi namin yan masasagot kasi marami mga nagtatanong sa amin mga Dabarkads sa sinasabi na ano na pala yung magiging title? Ano na pala yung magiging title? ng TVJ sa TV5. Sabi ko, nakita nyo naman sa IPO na pabor sila na ang Tito Vic and Joey talaga ang nagmamayari na Itbulaga. So, baka
maging yung EAT ay maging Itbulaga na. Mamaya. Kasi alas 7 ko i-upload to. Mamaya. No? Kaya abangan nyo mga Kadaberkads. Mamaya. EAT. Itbulaga na. Marami iyak nito. Marami na iyak nito. Wait lang. I-check lang nga lang natin yung mga ano. I-check lang ho natin yung mga tawag dito. I-check ho natin yung ano. Yung mga ito tingnan nyo, kitang-kita dito si Proc Kunoy. Ito isa sa mga bobong pro page ng GMA. Ito sabi niya, Thursday December 5. Minention lahat minention niya pa yung mga boss niya tapos hindi man lang, tingnan natin kung nag-comment. Wala man lang nag-comment sa mga boss niya. Kawawang nila lang naman to. Minention mo mga boss mo tapos isang comment wala kang nakita. So sad. Ito sabi niya, kung ang isang kalokohan sa esports event ay nakalamang sa level 1 pero ang event may 100 levels pa o 1,000 levels pa, hindi itong 1,000 isang tuwa. Hindi nyo lang kasi talaga tanggap. Yan ang hirap sa inyo. Yan naman, nagwawala na po yung nagwawala na po yung mga pro page. Oo, tingnan natin. Ang daming mga niyan. Wala. Binlock kasi ako nun ni binlock ako ni sino ba yung kamukha ni Harry Roque? Binlock ako nun kaya hindi ko siya mapuntahan So yan, kayo ba mga Kadaberkads? Ayan, ulitin ko po. Ako po yung kami po ang lahat ng TBJ Defender, TBJ Vlogger na mga vlogger na sumusuporta sa Tito Vic and Joey at sa Legit Daberkads ay lubusong nagpapasalamat po sa inyo na mga solid supporters ng Tito Vic and Joey mula noon hanggang ngayon, hanggang sa nangyari na nga itong issue na to, hanggang nandiyan pa rin po kayo. Lahat ng paninira sa Tito Vic and Joey, hindi nyo pinakinggan, nandiyan pa rin po kayo. Kaya kami po lubos po nagpapasalamat din sa inyo. Especially po sa aking mga kapatid, no? Siyempre mag-uutol kami. Saktong-sakto yung tawagan pala namin ng mga utol, no? Utol Chris Ulo, utol Jake Magnus, utol Tita Messi, no? Kasi meaning ng utol is kapatid. 'Di ba ang TV5 is ang nila is kapatid? Kaya talagang parang pinagtagpo pero tinadhana. So maraming salamat mga Daberkads at syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Maraming salamat. Ingat kayo palagi and peace and God bless. Bye-bye. Yo. Hindi kero. Inaabangan po namin na inyo sila bossing. Si bossing na lang kulang Kaya, inyo. 1, 2, 3. Okay. Si Tito Soto. Ay, Tito Sen. Bossing. 1, 2, 3. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.